Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So pag-usapan natin saglit mga kababayan ay ito pong karimari-marim na lumalabas na mga ngayon, balita, no? Naglabasan na po, no? Unti-unti na silang lumalabas yung mga biktima di umano ng pekeng appointed son of God na walang iba kundi si Kibuloc. At meron ding isang lapdog ng Duterte na nangangakong parehas o patas na investigasyon. At ito pa rin kampo ni Kibuloy ay maingay na nag-aakusa na naman sa mga kapulisan. At ganun din po may sinabi ang inyong DOJ Secretary Remulla. So 5 article po ito, sasaglitan na lang natin. Okay? So bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa mga video premiere at live stream. Shout out po sa lahat ng ating OFWs, men and women in uniform, no? Lahat po kayo, maraming salamat sa subaybay at pagtulong ninyo sa ating mumunting channel. At huwag niyong kakalimutang i-subscribe nyo rin po, subaybayan nyo rin po ang ating second channel, Talkies Virador. Mag-start na po akong mag-upload dyan, no? So hopefully masubscribe nyo rin po yan, tulungan nyo rin po. Okay? So simula na po tayo, unahin po natin itong revelasyon ni PNP Chief Marbil tungkol po dito sa balita ng Manila Bulletin na kung saan ito po ay kabigla-bigla. O hindi na nabigla kasi hayop po, animal po itong si Kibuloy at yung kanilang mga kasamahan, no? Sabi diyan sa Manila Bulletin, Marbil, more young COGIC members seek PNP help versus Kibuloy. Ayun. Mirin nyo kung sino yung mga biktima niya, buti hindi pa kasama ng mga kalalakihan dito, baka naman, no? More young women have come forward to disclose their ordeal at the hands of COGIC leader Apollo Kibuloc, the false appointed son of God, ang peke at sinungaling appointed son of God. Ayun po ang nireveal ng PNP. Chief Marbil said a number of young women have already provided information about what the police describe as systemic abuse of young women under Kibuloy's influence. These individuals, referred to within his organization as pastorals, were reportedly subject to exploitation and manipulation. Grabe, ano? They provided new and alarming details regarding Kibuloc alleged criminal activities. This will further intensify our ongoing investigation and efforts to bring him to justice. Marbil said several of these victims were part of an inner circle, a select of group of young women who have allegedly suffered sexual abuse at the hands of Kibuloc. Grabe, no? Kala ko ba makadiyos? Yung pala hayok na hayok sa laman. Gutom na gutom sa laman. Kaya pala hindi nag-asawa si Kibuloc. Kasi pag nag-asawa siya, hindi niya na makukuha yung gusto niya. Lalo na sa pagkahayok sa laman, no? These so-called inner circle pastorals were particularly vulnerable with victims as young as 12 years old. Wow! 12 years old, Kibuloc? Kadiri ka naman. Grabe, oh. Their testimonies have been crucial in uncovering the full extent of Kibuloy's alleged crimes. Spokesperson Colonel Jim Pardo, some of the victims approached the police during the 16-day operation at the COGIC compound, which started August 24 to serve the arrest warrant against Kibuloc for human trafficking and child abuse. Pajardo said those who approached the PNP include the parents of minors. O yun, buti na lang, nagsilapit po kayo. Tama yan, hustisya. Hindi yung hostesya na dinabanggit nila. Kung ito yung totoong tinatawag na hustisya, hindi po, hoy, mga gunggong,
Hindi yung hostess siya. Hostess siya, si Kibolok, yung mga hostess, no? Who are allegedly subjected to sexual abuse by the religious leader. Kaya kawawa ka. Pag member ka ng Kojik, may anak kang maganda, yari kay Kibuloy. Pag nakakita yan ng maganda, yung mata niya nanlalaki. Tapos may tumitigas na sa kanya. Yun. Ngayon, tingnan natin kung tigasin pa rin siya sa kulungan. Baka nga wala sa kulungan yan. We are now in the process of coordinating with the DSWD because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officers. We are now in the process of documenting allegedly additional victims of Kibolok. Ha? Sa parte daw po ni Marbil, the PNP is currently evaluating and verifying the information provided by the victims with the ultimate goal of strengthening the legal actions against Kibolok. This is just the beginning. The PNP is thoroughly examining the evidence to ensure that we build a solid case against Kibolok. We will leave no stone unturned in this pursuit of justice. Oh, saka nag-i-encourage pa daw po sila. Ay, anak ko po. Oh, ito lang po yung, actually ito nabasa na natin doon. Pero sa Tagalog, ito po, tingnan nyo sa politiko. Brutal din ang politiko eh. Nakatikim na ng 12 anyos. More victims of Quiboloy, talk to police. Ayan po yun. Nakatikim ng 12 anyos si Quiboloy. Kakahiya ka Quiboloy. Tapos sabi niya, nagdarasal siya, nagpiprit siya. Pero ang utak niya, naghahanap siya ng maganda dyan. Sino ba yung may magagandang anak dyan? Kawawa, nabulag ang mga parents. Akala nila, tinutulungan nga sila. Pero ano ang kapalit? Oh, sa akin ang maganda niyong anak. Akin siya. Di ba nga yung kwento ni Miss Arlene Stone? Yung mga babae daw, bawal daw manood ng sini, bawal makipag-usap sa lalaki. Kasi nga si Kibolok, possessive, siloso. Pag sa kanya ka lang, sa kanya ka lang. Oo, wala kang kaligayahan. Siya lang ang may kaligayahan. Hayop, ano? Ang ina, no? Baka ito yung, baka tumitira pa to, no? Baka nagpupulburin din ito. Nagpupulburong ka ba kay Bulok, no? Habang, iniisip ko, 12 years old, no? Ano yun? 6th grade? Hayop, ano? Minor? Child predator ang gago? No? Sana masintensyahan ka, no? 100 years. Ina, paulit-ulit kang sunugin sa impyerno. Tapos, kinakampihan pa to. Tingnan ninyo, ha? Bato sees lapses in PNP. Kojik actions during the BAW standoff. BAW spare probe. O, ano ang gagawin mo? Andyan? In aid of legislation again? Kung ako, hindi na ako pupunta dyan. Bala ka, pwede contempt mo ako, pakialam ko sa'yo. Diba? Ay, nako. BAW spare probe. Wala ka naman kay Bato. Kokontrolin na naman siya ng mga resource person niya, lalo na yung mga nasa Kojik. Ay, nako, Bato. Talagang ano lang ito, yung kay Bato, in aid of election. Ayan lang po yan, mga kababayan. In aid of his election. Para maingay na maingay siya. Oh, punta tayo dito sa Inquirer.net. Yung gagawin niya, wala yun. Maggagastos lang ng oras, ng resources ng Senado si Bato. Ewan ko, bakit pampatuloy yan inaaprubahan ng Senate President? Bayaan mo na yung CHR ang mag-imbestiga. Ano pang magagaw mo? In aid of election, hindi in aid of legislation. O, Inquirer, Quiboloy Camp tells PNP, avoid malicious publicity. Ha? PNP pa ang magmamalicious publicity? Wow naman! Oy! Hello, SMNI? Samahan ng mga nanlolokong inchik? Ha? The Legal Counsel of Detained Kibolok reminded the PNP not to engage in what they deem as malicious publicity after its press allegations against the embattled televangelist. Nako, si Torion na naman. Isa na naman itong sinungaling. Paano magmamalicious? Lumalapit nga, sabi ng mga kapulisan. Ha? Di ba? Yung mga pastoral di umanong mga niyot-yot niya. O, mga magulang pang lumalapit. O, malicious ba yon? Wow, ang galing naman. Oy, wag daw kayong magmalicious publicity. Kayo nga ang nagmamalicious. Yung sinasabi nyong sumuko, lumabas, pumasok. Baka iba naman ang inilabas at ipinasok ni Kibolok. Di ba? Hayop, ano? Ang inakapulisan pang, ano ngayon? Baliktad na talaga ngayon.
Oh, ayun ang sabi ni Marvel eh. 12 years old eh. Niyoyot-yot ni Kibuloy eh. Oh, sabi ko na nga ba, ilang kayang mga dinonselya nitong si Kibulot. Mangkanor talaga ang kupal, ano? Oh, oh, eto pa. Natutuwa ako dito mga kababayan eh. Meron akong nakita na sinabi ni Crispin Remulla. Hindi ko lang makita eh. Nahanap ko kanina eh. Nahanap ko, maganda yung sinabi ni Remulla. Naka-quote card ba yun? Ano ba? Naka-quote card. Tandali lang ha. Tingnan lang natin mga kababayan. Naka-quote card eh. Alam ko naka-quote card. Di ko yata na-save eh. Ang malas ko naman. Ha? Ay, wala. Wala. Di ko na-save mga kababayan. Sorry naman. Ang ganda eh. Quote card eh. Kasi sabi ni Remulla, yung wanted poster nga eh. Di ba yung biniblurred nila yung mukha ni Kibuloy, pati yung mugshot. Bakit yung wanted poster? Naka-wanted siya. Clear na clear ang mukha. Ito. Sabi, hindi ba, mali pala. Bakit pagdating kay Kibuloy sa mugshot, ayaw? Ilabas nyo yung totoong yan. Nagalit si Remulla. Totoo naman, mga kababayan, di ba? Galit siya, labas nyo yung totoo. Di pinalabas, tingnan nyo, ayan, mugshot, wala nang blurred. Nakaano nga, hindi nga naka-blurred sa wanted eh. Nung nahuli, saka nyo i-blurred. Gago, anong human rights violation ang nilabag nyo dyan? Bakit takot na takot kayo kung tama naman yung procedure nyo? Alangan palang i-blurred nyo, takpan nyo yung mukha niya nang nakaganyan. Hindi pwede. Transparency. Di ba? Hindi nga nagreklamo ang CHR nung nilagay nyo sa wanted poster. Tapos magre-reklamo ang CHR nung minagsat nyo. Ano problema sa mugshot? Gago, no? Tanga-tanga itong mga pulis na ito, kaya kayo napupulaan eh. Galit si si DOJ. Labas nyo yung mukha. Nilabas. Di ba? Ano ang logic? Sige nga. Yan yung poster nung wanted siya sa Pilipinas, sa FBI. Tapos nung kinukuha na nung BP, naka-blurred. Nung pinresinta sa press con, nakatakip ang muka. Nung minagshot, naka-blurred. Anong human rights violation ay pagpapakita niya yung mukha niyo? In the first place, pinakita niyo yung mukha niya sa wanted poster. Dapat nagreklamo na ang CHR doon. Di ba? Di ba logic? Nung nahuli, saka pa may human rights ang gago. Kitang-kita namang wanted. Di ba? Sabi ni Remulla, labas nyo. Nilabas tuloy. Duwag pala tong mga pulis na to. Tangina, takot na takot sa human rights. Wala namang human rights violation dyan sa mugshot, saka sa press con. Tanga-tanga mo. Kakatawa. Hindi alam talagang pinaggagawa ng mga gago. Ito na, last article natin. Sabi ko sa inyo, maigsi lang to eh. Apollo Kibuloy should face raps in PH first, Remulla says. Kasi yung ang ugong-ugong na lagi na lang sinasabi, extradite na yan. Ganito, Chinese. Harapin niya muna yung kaso niya kasi may nag-file ng kaso dito. Bago siya i-extradite, matagal pa yan. Mahabang proseso pa yung extradite na yan. Baka tegi na si Kibuloy, hindi pa na-extradite yan. Sa bagal ba naman ang asunto sa Pilipinas eh. Baka nga matulad kay De Lima yan, baka 10 taon pa yan bago siya humarap sa korte eh. Anong sabi dito? Justice Secretary Remulla on Wednesday said that Kojik founder Kibuloy should face the charges filed against him in the Philippines first. Di ba tama yan, yun yung title niyan. Meron na dapat mangyari at merong kalalabasan naman itong pinaghirapan ng ating daan-daan at ibu-libong pulis na nalagay upang arestuin siya. It's just right that we try him here in the Philippines. Correct! Tama yun. Pilipinas muna bago nyo ibigay sa Amerika. Wala akong pakialam sa Amerika. Anong sabi ngayon ng kampo niya kasama sa balita na yan? I-house arrest daw si Kibuloy? Kayo ba papayag kayo na i-house arrest siya? Hindi! Kibuloy's camp also said that they filed a petition seeking to put him under the custody of AFP or under house arrest. Ang DND inayawan, hindi naman siya military or former military. Ang sabi naman ni Remulla, it's up to court's discretion daw. Pero ang military, inayawan po siya na i-vlog na natin yan.
Eh bakit naman siya i-house arrest para patuloy na makapanghalay ng mga 12 years old? Oh wow, ang galing naman mga kababayan. Kayo po, papayag kayo na i-house arrest siya? Doon siya dapat sa sa general population ng mga bilanggo. Yung bago niyang kingdom o Muntinlupa. Branch po ng Kojik sa Muntinlupa. O di ba? O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.